Magandang gabi, Brother Riley. Ayon mo sa Panginoon sa Kristo, sino ang tunay na Diyos? Ayon sa Panginoon sa Kristo? Ayon sa Panginoon sa Kristo, ang tunay na Diyos, yung Ama, saka siya. Saka ho siya. Siya. Ayon sa Kanya. Ang ibig bang sabihin ni yung Ama nagsugo sa Kanya at ang Panginoon sa Kristo ang sinugo, lumalabas o isang Diyos na nagsugo at isang Diyos na sinugo. Di dalawa ang Diyos. Kung bilang ng tao pag-uusapan, dalawa. Pakinggan mo, sabi ni Jesus, 8:16 ng Juan. Oo. At kung ako'y humahatol, ang hatol ko'y totoo. Bakit? Sapagkat hindi ako nag-iisa. Bakit? Kundi ako at ang Ama. Sabi niya, kung humatol ako, totoo hatol ko. Dahil hindi ako nag-iisa. Kundi ako at ang Ama na tumatahan sa akin. Kaya hindi siya nag-iisa. Hindi iisa. Ang ibig sabihin ay pareho silang Diyos. Oo. Nakasulat Pakinggan mo, uno-uno ng Juan. Nang pasimula, siya ang verbo. At ang verbo ay sumasa Diyos. At ang verbo ay Diyos. Tamo. Nang pasimula, siya ang verbo. Yung verbo sumasa Diyos. And the Word was with God. And the Word was God. Ang verbo ay Diyos. Bakit natin natitiyak Diyos nga siya? 2:6. Pakinggan niyo sa Filipos. Na siya, bagamat nasaan niyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Pantay pa nga sila Hindi mo pwede sabihin pantay siya, na siya rin yun. Ginalamit yung salitang pantay sa dalawang entity. Hindi ko pwede sabihin, ang Biblia ko pantay. Wala namang kapantay. Paano mo sasabihin pantay? Pagka ginasabing pantay, may dalawang entity, may dalawang kalagayan na magkapantay. Ang sabi, siya, si Kristo, bagamat nasaan yung Diyos, hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkus hilubad niya ito. At nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Nakitulad siya sa tao. Yung hubarin niya, yung pagkapantay niya sa Diyos, nakitulad siya sa tao. Hindi nga siya tao. Dahil kung tao na siya, ba't makikitulad pa siya sa tao? Di Diyos nga siya. Dahil nakapantay siya sa Diyos. Yan ang sabi ng Biblia. Hindi, sa 17 ng Juan, 1 at saka 3, ang sabi ho nagdarasal ang Panginoon sa tumingala siya sa langit. Sa 17:1, no? At pag tingala niya sa langit, sinabi niya, Ama, luwalhatiin mo ang anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Yun ang 1. 2, gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan lahat ng ibinigay mo sa kanya. At 3, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Nag-iisang, hindi nag-iisa, iisang. Makilala ka nila na iisang Diyos na tunay, di ba? Yun ang nakasulat. Yun ang nakasulat, sigurado ako ron yun. Di ba? Sabi niya, makilala ka nila na iisang Diyos na tunay. Tama naman yun, iisa lang naman talaga, Ama ron Nakatingala nga siya sa langit tayong mga tao nasa lupa, makilala natin doon sa langit, iisa talaga ang Diyos na tunay doon. Kailan? Nandito kasi sa lupa yung anak Kaya iisa yung nandun. Nakatingin siya sa langit, huwag mo kakalimutan yun. Siyempre, bumaba siya wala siya ron. Kaya nga, nung andun siya, nung wala siya ron, sabi niya, makilala ka nila dyan sa langit, isa kang Diyos na tunay. Ito bang pumarito sa lupa? Diyos ba ito? Unang Juan 5:20. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. Wala nga sa langit dahil naparito ngayon, ano sabi sa naparito? At tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo
at tayo'y nasa Kanyang na totoo, Sa makatwid. sa makatwid ay sa Kanyang anak na si Heso Kristo. Yun ang napalito si Yesu Cristo. Ano sabi ron? Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Mga anak ko. Mga anak ko, mag-ingat kayo sa mga Diyos-Diyosan. Oh, yun. Marami palang Diyos-Diyosan dito sa lupa. Nung pumarito yung anak ng Diyos, ito ang tunay na Diyos. Tunay na Diyos saan? Dito sa lupa. Then, marami palang Diyos-Diyosan dito, dinat ng si Jesus. Kaya tinan mo, may tunay na Diyos sa langit, may tunay na Diyos sa lupa. Yung naparito, ito ang tunay na Diyos.